Coach Yeng Guiao, kumpiyansa at naniniwala pa rin na kaya nilang talunin ang Ginebra sa Game 6. At RJ Abarrientos may sinabi tungkol sa pagiging nominado niya para sa Best Player of the Conference. Sa Game 5 ng semifinals ng Ginebra versus Rain or Shine, nanaig ang Ginebra kaya isang panalo na lang at pasok na sila sa finals. Pero walang dahilan para sumaya. Ayon kay Coach Tim Cone, hindi pa tapos ang laban dahil ayon sa kanya, minsan na nilang naranasan ang isang 3-2 sa isang series pero natalo pa rin sila pagdating ng Game 7. Kaya naman ang focus daw nila ngayon ay tapusin na ang kanilang serye at huwag nang pahiritin ang Rain or Shine ng isang pangpanalo. Bagamat natalo ang Rain or Shine sa Game 5, hindi naman nababahala si Coach Yeng Guiao. Dahil after ng game, nakita niya raw ang kanyang mga players na maganda pa rin daw ang kanilang vibes. Hindi rin daw niya naramdaman na napanghinaan ng loob ang kanyang mga bataan. Kaya naman kumpiyansa daw siya na makakabalik sila at paabuti ng serye hanggang Game 7. Samantala, hindi naman na-amaze itong si RJ Abarrientos matapos ibalita sa kanya na malakas ang tsansa niya para sa Best Player of the Conference. Ayon kay RJ, hindi niya raw muna iniisip yung mga individual awards. Mas nakafocus daw siya muna sa serye na tapusin na ito at wag nang paabutin pa ng Game 7. Binigyan niya rin ng credit ang depensa ng Rain or Shine sa kanya noong Game 4. Pero pagdating ng Game 5 ay nakapag-adjust siya at halos walang makapigil kay Abarrientos, exploding 31 points para makuha ng Ginebra ang panalo sa Game 5. At sa last video nga natin mga paps ay pinag-usapan natin yung tulong na kailangan ng Ginebra pagdating sa bench. At sa game nga na ito ay nalimitahan si Scottie Thompson sa 9 points lang dahil na rin sa foul trouble. At dito na nag-step up ang ibang players ng Ginebra, lalong-lalo na si Troy Rosario na merong 16 points. Dagdag pa si Ralph Koo na merong 8 points. At magandang tiyempo din yung mga 3-point shot ni Ralph Koo. Dahil sa tuwing magkakaroon ng momentum ang Rain or Shine na makahabol sa Ginebra ay dito na siya bumanat ng 3. About naman kay Stephen Holt ay hindi pa rin ako na-amaze. 31 minutes naglaro, 8 points, 3 out of 10. Pero panalo yung Ginebra kaya wala tayong problema dyan. At sa game nga na ito ay nagpakawala ang Ginebra ng 16 3-point shots. Kaya naman masasabi natin na gumana talaga ang outside shooting ng Ginebra. At kapag ganito kaganda ang shooting ng Ginebra, mahirap talaga silang talunin. Sabayan pa ni Justin Brownlee na merong 32 points at Abarrientos na merong 31 points. Tapos na talaga ang laban. Sa Sunday na ang Game 6 at gaganapin ito sa Inares kung saan binabansagan din ito na home court daw ng Ginebra dahil sa dami ng Ginebra fans na nanonood. Palag-palag din ang Rain or Shine kaya naman kaabang-abang ang Game 6 na ito. Kayo mga paps, ano sa palagay nyo? Tatapusin na ba ito ng Ginebra o makakahirit pa ang Rain or Shine para sa Game 7? Comment down below at babasahin natin yan. This is Jalpops TV. See you again para sa ating next video. God bless!